At syempre, bulabog na naman ang social media dahil sa dami ng mga kaganapan sa kanyang buhay. Of course, ang kanyang pagbabalik sa It's Showtime na meron agad hirit. Aside from the fact, yung pagbati niya nga kay Paolo Avellino, pagtukso sa kanila kung kailan sila dumating talaga, na yun na nga, at kung anik-anik pa, talagang talk of the town lagi si Kim. For the longest time, tagal niyang nawala sa Pilipinas, pero nung bumalik siya, ayan na, pinag-uusapan na naman siya. At syempre, isa sa mga mainit na pinag-uusapan din ngayon ay ang post niya sa X. Of course, may kinalaman yon sa nangyayari sa politika sa Pilipinas. Which is, ako kasi syempre, hindi naman maiiwasan. Ano sa Pilipinas, lagi naman niyang left and right. Pag hindi ka kasundo sa left, dun ka sa right. Yung mga ganyang tipo. So, hindi pwede kasing maging neutral lang. Kasi sinasabi ng iba dapat neutral lang. Hindi pwedeng ganun. Walang mangyayari kung lahat ng tao ay neutral lang. Neutral lang, di ba? Si Kimi kasi, since, yun ang sinasabi ko lagi, na very much empowered woman kasi siya. Kumbaga, alam niya kung ano yung gusto niya, alam niya kung ano yung tama para sa kanya, alam niya yung mga bagay na yon. Kaya naman hindi siya nangingimi na mag-express ng kanyang opinion. Which is even before naman, di ba, kahit ikainitan ng pandemic, may mga gano'n na siyang komento, which is, yung iba nga sinasabi, napapahamak siya. Pero si Kim, ang maganda sa kanya, kaya niyang panindigan kung ano yung mga sinasabi niya. Alam naman natin na aside from the fact na si Kim, I'm sure pinag-iisipan niyang mabuti ang mga ganyan bago niya pakawalan. Hindi pwedeng basta na lang niya sasabihin na hindi niya iniisip yung mga consequences, diba? So, hintay. Anyways, ayun na. So, isa nga sa mga bagay na nakikita natin, o yung pinopost nga ngayon, at dito, tignan mo, pag binasa natin, sabi niya lang dito, grabe anong nangyayari sa Pilipinas bilang normal na Pilipino at nagbabayad ng tamang buwis, sa aking opinyon, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, eto ba, ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi. So, yung mga tipong ganon. So, what's wrong? Sinabi niya nga opinion niya. Alam niyo, yung iba kasing tao, pag sinabing opinion, sa opinion walang tama or mali. Lagi nating datandaan yan. Hindi yan parang klase sa exam or sa school na merong tamang sagot, 'di ba? Laging ganun eh. Sa atin ang opinion, lahat ng opinion mo ay tama. So, opinion mo yan eh, kasi opinion mo yon, 'di ba? Ganun lang yung malinaw yung ganyang sa pananaw na laging sinasabi sa amin. So kaya ako, hindi ko kinokontra ang opinion ng ibang tao. Because time will come, lalabas at lalabas din naman ng totoo. Kasi syempre, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. At si Kimi, yung sentimiento niya kanina ay sentimiento ng napakaraming Pilipino na talagang disappointed na sa nangyayari. Diba? Kumbaga, ikaw bilang isang Filipino citizen na nagbabayad ng tamang tax, na talagang na nagbibigay ng tamang, kumbaga nagbibigay nga ng karangalan sa Pilipinas, tapos makakakita ka ng mga ganitong sitwasyon, parang talagang makakaramdam ka ng disappointment. So, ganun na ganun din. At saka hindi lang naman si Kim ang naglalabas ng kanyang opinion. Di ba? Napakarami naman dyan. Like sila Ann Curtis, kahit sila Janine Gutierrez, at iba pa. Ito yung mga empowered women talaga na talagang kayang mag-voice out. Kaya nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. Because ito yung sa tingin nila ang nararapat. 'Di ba? Maraming matatapang na Pilipina na ako hinahangaan ko kasi alam nyo, kung wala tayong maririnig mula sa kanila, ano na ang mangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Kung lahat na lang itatahimik at sabing hindi nakikibo. Ganun kasi ang dating ng neutral eh. Although may mga sinasabi kasi nga Bisaya si Kim na dapat ganito. Hindi naman 'yun eh, 'di ba? Tayo nga pag alam nating nagkasala ang kamag-anak natin, bakit ito tolerate ba natin? Pag nagkasala ang isang tao, sabihin ba natin na pagbigyan na, lalo na kung medyo malalaki na yung nagagawa niya. So, yun lang yung point nun. But anyways, syempre, hindi rin naman pinabayaan si Kimi ng kanyang mga supporters. Yun lang ang maganda eh. Pag ikaw talaga napakarami mong supporters, hindi ka nila pababayaan na bira-birahin lang ng kung sino-sino. So actually, pag binasa mo naman yung mga comment ng iba, yung bumibira kay Kim, wala ngang katwiran eh. 'Di ba? Para ang point lang nila ay dahil ito ang gusto nilang mangyari. Kumbaga, ang nangyayari kasi, dahil hindi naibigay ni Kimi yung gusto nila,
yun ang ano, doon sila nagagalit, 'di ba? Parang kailangan ko ano yung paniniwala nila, yun din ang paniniwala ni Kim. Hindi ganoon yun, 'di ba? So, well, kanya-kanya tayo ng opinion. Kaya tigil-tigilan na yung mga pambabash kay Kimi, no? Ako, bumibilib ako sa dinabi-daming artista ngayon, ilan na lang yata sila. Ang lakas-lakas mag-express ng ilang opinion, 'di ba? Yung iba, sikat na sikat, pero tameme, 'di ba? Tahimik, walang ambag, yung mga ganong tipo. At least ito, meron silang daig pa nila ang mga lalaki na talagang naglalabas ng kanilang hinaing. But anyways, ayun na nga. On the other hand, syempre, nakakakilig naman yung part na Kimi is back. At syempre, araw-araw na namang mapapanood. At iba talaga pag nasa showtime din si Kim Chu, meron silang chemistry talaga na Vice Ganda, Bong Navarro, na talagang sila lang yung kasi again, alam naman natin nakakahawa ang ngiti, ang tawa ni Kim Chu. So pag napapanood mo siya on cam, mapapatawa ka talaga niya. Mapapangiti at mapapangiti ka niya. So ganun lang 'yon. Kaya nga very ano eh. Kaya nga nakakatuwa no kasi can you imagine, kararating lang niya, kababalik lang niya ng Pilipinas, pero ang dami ng pinag-uusapan tungkol sa kanya. Tignan niyo yung mga online, ano ngayon, online site, yung mga newspaper, yung mga legit na newspaper site, nandun na naman ang storya ni Kim Chu. So, without, at makikita mo naman, maraming opinion na talagang nag-a-agree din with her. So, maraming hindi mag-a-agree pero marami din na mag-a-agree. Ganun talaga sa panahon ngayon. But anyways, ayan, samantalahin na lang natin ang chance na nakikita na naman si Kimi sa It's Showtime. At siguro kung nababagod na kayo sa politics, no, o nabubuisit na kayo sa mga napapanood at nakikita nyo, ayun na, mas magandang panoorin nyo na lang kung paano siya humagik-gik tumawa. At least, good vibes lang talaga ang dinudulot niya. So, marami lang talaga nagkaka-misinterpret because of her opinion. But anyways, of course, si Paolo Avellino naman ay nag-thank you na rin sa kanyang mga followers and nabumati sa kanyang birthday. So, Ang headline na Kim Chiu kahanga-hanga ang katapangan ay karaniwang lumalabas kapag may pinapakita siyang resilience, mga sitwasyon kung saan hinaharap niya ang intriga, pressure sa showbiz o personal na hamon sa mata ng publiko. Kung titingnan ng mas mahinahon, si Kim Chiu ay matagal nang nasa industriya, kaya natural lang na dumaan siya sa iba't ibang kontrobersya at expectations. Ang katapangan na tinutukoy ng mga balita ay madalas hindi lang tungkol sa malalaking dramatikong pangyayari, kundi pati sa simpleng pagpapatuloy niya sa trabaho, pagharap sa kamera, at pagprotekta sa kanyang privacy sa kabila ng ingay ng social media. Sa entertainment industry, mabilis lumaki ang mga kwento, minsan mas pinalalakas pa ng fans at online discussions. Kaya mahalagang tandaan na ang mga ganitong headline ay kadalasang interpretasyon ng media o opinion-based framing, hindi laging eksaktong salamin ng buong sitwasyon. Kung susuriin, mas interesting dito ay kung paano hinahandle ni Kim ang public scrutiny. Sa maraming artista, ang katapangan ay hindi laging pakikipagsagutan o matinding pahayag. Minsan ito ay katahimikan, professionalism at pagpapatuloy lang sa trabaho kahit may ingay sa paligid. Sa huli, ang ganitong balita ay nagpapakita rin kung gaano kalakas ang public interest sa kanya. Pero bilang audience, mas maganda pa ring tingnan ito ng may balance, kilalanin ang trabaho ng artista. Pero ihiwalay din ang haka-haka sa verified na impormasyon. Kung ang balitang, Kim Chiu kahanga-hanga ang katapangan, ay titingnan ng realistiko, ito ay isang interpretasyon ng media tungkol sa paraan ng pagharap ni Kim Chiu sa mga hamon at pressure ng showbiz. Sa totoo lang, ang salitang katapangan sa mga ganitong headline ay madalas malawak ang ibig sabihin. Pwedeng tumuko ito sa pagharap sa intriga, patuloy na pagtatrabaho sa kabila ng ingay online, o simpleng pagpapanatili ng professional na imahe kahit maraming opinyon ng publiko. Hindi ito palaging may isang konkretong pangyayari, minsan framing lang ito para bigyang bigat ang kwento. Mas mahalagang tingnan dito na si Kim ay matagal nang nasa industriya kaya sanay na siya sa public scrutiny. Sa ganitong environment, ang tapang ay kadalasang hindi dramatic. Minsan ito ay consistency, restraint, at pagpili kung kailan magsasalita o mananahimik. Sa kabilang banda, dapat ding maging maingat sa pag-interpret ng ganitong balita. Kapag walang malinaw na detalye ng pinanggalingan ng katapangan, pwede itong maging hype language lang ng entertainment media o fan-driven narrative. Sa kabuuan, valid na i-appreciate ang pagiging steady at professional ng isang artista. Pero mas okay pa rin kung hiwalay ang emotional na headline sa aktwal na verified na pangyayari.
Ang balitang Kim Chiu kahanga-hanga ang katapangan ay isa sa mga typical na entertainment headlines na mas emosyonal kaysa detalyado. Kaya kung rerepasuhin ito ng mas mahinahon, makikita na ang katapangan ay hindi laging tumutukoy sa isang konkretong eksena, kundi sa kabuuang imahe at paghawak ng sitwasyon ni Kim Chiu sa mata ng publiko. Sa showbiz, madalas gumamit ng malakas na salita ang media tulad ng kahanga-hanga, matapang o umantig sa puso para mapukaw ang interes ng readers. Hindi ito agad nangangahulugan na may isang malaking insidente na nangyari. Minsan, ito ay buod lang ng perception ng fans, reaction sa social media, o simpleng interpretasyon sa kilos ng artista sa gitna ng intriga o pressure. Kung titingnan si Kim bilang isang public figure, matagal na siyang exposed sa spotlight, mula pa sa reality TV hanggang sa pagiging mainstream actress. Sa ganitong environment, ang katapangan ay maaring makita sa iba't ibang paraan. Ang patuloy niyang pagharap sa kamera kahit may bashers, ang pag-iwas sa eskandalong hindi niya pinapalaki, o ang pagpapanatili ng professional na demeanor kahit maraming ingay sa paligid niya. Sa industriya ng showbiz, hindi lahat ng laban ay visible. Minsan ang pinakamahirap ay yung tahimik na paghawak ng pressure. Pero mahalaga ring maging critical sa ganitong uri ng balita. Kapag walang malinaw na konteksto kung saan nanggaling ang katapangan na tinutukoy, nagiging vulnerable ito sa exaggeration. Pwedeng fan-driven hype ito, pwede ring promotional framing o simpleng opinion piece na ginawang parang factual headline. Kaya hindi laging tama na basahin ito bilang literal na pangyayari. Mas interesting na tanungin, ano ba talaga ang basehan ng katapangan na ito? May particular bang event, interview o statement? O ito ba ay kolektibong reaksyon lang ng publiko sa kanyang overall image? Dito pumapasok ang importance ng media literacy, lalo na sa entertainment news na mabilis magpalakas ng emosyon pero minsan kulang sa detalye. Sa kabuuan, pwedeng sabihing si Kim Chiu ay nananatiling relevant at visible figure sa industriya. At kung may katapangan mang nakikita ang iba, ito ay mas tumutukoy sa kanyang consistency at resilience bilang artista sa ilalim ng matinding public scrutiny. Pero bilang mambabasa, mas mainam pa ring salayin ang headline at hanapin ang aktwal na konteksto bago ito tanggapin bilang buong katotohanan. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng makatulong para mas masuri ng mas malinaw ang ganitong klase ng balita tungkol kay Kim Chiu una. Malaking bahagi ng ganitong headline ay epekto ng fan culture at social media amplification. Sa panahon ngayon, hindi na lang media outlets ang bumubuo ng narrative. Pati fans, edits, at comment sections ay nakakadagdag ng story momentum. Kapag may isang eksena o pahayag na nagustuhan ng publiko, mabilis itong nabigyan ng label tulad ng matapang, iconic, o queen behavior, kahit minsan simpleng interaction lang pala iyon. Pangalawa, makikita rin dito ang role ng entertainment journalism na nakadepende sa engagement. Mas click-worthy ang kahanga-hanga ang katapangan kaysa neutral na headline. Kaya nagiging emotionally charged ang framing kahit kulang pa sa detalye ang aktwal na pangyayari. Hindi ito agad masama, pero nagiging dahilan ito ng overinterpretation ng readers. Pangatlo, may epekto rin ang ganitong balita sa public perception ng artista. Kapag paulit-ulit na binibigyan ng ganitong narrative si Kim, matapang, strong, resilient, nababuo ang long-term image niya bilang fighter o survivor ng showbiz pressure. Pero ang downside nito, minsan napapabayaan ang ibang aspeto ng kanyang trabaho bilang actress, host, o performer dahil mas napapansin ang emotional framing kaysa craft niya. Pwede ring idagdag ang usapin ng privacy versus public persona. Sa industriya ng showbiz, halos lahat ng kilos ng artista ay nabibigyan ng interpretasyon. Kaya ang katapangan minsan ay simpleng pagpili lang na hindi sumagot sa intriga o hindi patulan ng bashers, na sa mata ng iba ay malaking bagay na agad. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay hindi lang tungkol sa isang artista, kundi tungkol din sa kung paano gumagana ang modern entertainment ecosystem. Halo ng media framing, fun interpretation, at mabilis na pagkalat ng narrative. Kaya mas healthy tingnan ito bilang perception-based story kaysa literal na pangyayari, maliban na lang kung may malinaw na pinanggalingang event o statement.